kwintas ng amo ko dahil sa anak kong may sakit. Pero sa hindi ko inaasahan si Ma'am ay, Dear Ate Vine, ako si Lovely, isa lamang sa libo-libong mga overseas Filipino worker na ng ibang bansa dito sa Hong Kong. Tulad ng marami sa amin, ang bawat patak ng pawis at bawat oras ng pagtatrabaho ay iniaalay ko para lamang sa aking pamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang aking amo, si Ma'am, ay mabait at maayos naman kaming nakakasama, ngunit sa kabila ng aking tapat na paglilingkod, dumating ang isang pagsubok na yumugyog sa aking buong pagkatao at nagtulak sa akin na gumawa ng isang bagay na labag sa aking kalooban at prinsipyo. Isang gabi, patulog na sana ako. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Umiyak niyang ibinalita sa akin na ang aking bunsong anak ay biglang nagkasakit at kailangang maipagamot agad. Malubha ang kanyang kalagayan at kulang na kulang ang ipinapadala kong pera para sa mga gamot at ospital. Nabalot ako ng matinding takot at pangamba. Sa bawat sandali na lumilipas, pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo. Wala akong mapagtanungan, wala akong mahinga ng tulong, at parang nakasarado ang lahat ng pinto ng pag-asa. Sa sobrang panghihinayang at pag-aalala, pumasok sa aking isipan ang isang mapanganib na ideya. Sa silid tulugan ni Ma'am, nakita ko ang isang magandang kwintas na nakalagay sa kanyang lagayan. Alam kong mahalaga ito sa kanya, ngunit sa oras na yon, ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng aking anak. Tinangay ko ito ng palihim dahan-dahan, habang kumakabog ng matindi ang aking dibdib dahil sa takot at hiya. Kinabukasan dinala ko ito sa sanglaan. Nakuha ko ang halagang kailangan ko at agad kong ipinadala ito sa Pilipinas upang mailigtas ang buhay ng aking anak. Sa bawat araw na lumilipas, bit-bit ko ang mabigat na bigat ng aking ginawa. Kahit gumagaling na ang aking anak, hindi naman gumagaan ang aking kalooban. Tuwing nakikita ko si Madam na nakangiti at mabait pa rin sa akin, lalo akong nasasaktan at nahihiya. Ang bawat gabi ay puno ako ng pagsisisi at panalangin na sana ay may paraan pa upang maitama ang aking pagkakamali. 5 buwan ang lumipas. Sa pamamagitan ng matiyagang pag-iipon at pagtitipid sa lahat ng bagay, unti-unti kong naiipon ang sapat na halaga upang matubos muli ang kwintas. Pagkuha ko nito, maingat ko itong nilinis at pinakintab hanggang sa maging parang bago ulit. Isang gabi, nang sigurado akong walang nakatingin, ibinalik ko ito sa orihinal nitong kinalalagyan, sa parehong lalagyan kung saan ko ito kinuha noon. Akala ko ay doon na magtatapos ang lahat, na maitatago ko na ang aking lihim at makakapagsimula muli ako ng malinis. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik, ngunit nanatili pa rin ang takot na baka alam na pala niya ang lahat at naghihintay lamang ng tamang panahon. Lumipas pa ang 1 buwan. Dumating ang araw ng aking kaarawan. Naghanda si Madam ng simpleng salo-salo para sa akin at labis akong nagpasalamat sa kanyang kabutihan. Sa pagtatapos ng araw, lumapit siya sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi at inabot ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito at sa aking labis na paggulat at panlalamig, nakita ko ang kwintas na yon. Ang kwintas na aking kinuha, sinanla, tinubos at ibinalik. Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Habang nagsimula ng umagos ang aking mga luha, mahinahon niyang sinabi sa akin, Lovely, alam ko ang lahat. Alam kong nawala ito at alam ko ring ikaw ang nagbalik nito. Nakita kita noon pero hinayaan ko lang. Alam kong hindi mo iyon gagawin kung hindi dahil sa matinding pangangailangan. Alam kong ginawa mo iyon para sa anak mo. Hindi ako nagalit dahil alam kong mabuti kang tao at mabuting ina. Dagdag pa niya, ibinibigay ko ito sa iyo ngayon bilang regalo. Hindi ito kapalit ng iyong serbisyo, kundi tanda ng aking pag-unawa at pagkilala sa iyong sakripisyo. Alam kong mahirap ang buhay dito at alam kong lahat ng iyong paghihirap ay para lamang sa iyong pamilya. Sa sandaling iyon, bumigay ang aking mga tuhod at humagulgol ako sa iyak. Humingi ako ng tawad ng paulit-ulit. Inamin ang lahat ng aking pagkakamali at kasalanan. Niyakap lang ako ni Madam at sinabing nakauunawa siya. Naintindihan ko noon pa lamang na ang tunay na halaga ng kwintas ay wala sa ginto o sa hiyas na nakakabit dito, kundi nasa aral na itinuro nito sa akin. Na ang pagmamahal sa anak ay walang hangganan at may kabutihan pa ring natitira sa mundo na higit pa sa anumang nawala o nakuha. Mula noon, mas lalo kong pinagtibay ang aking paninindigan at katapatan. Ang kwintas na iyon ay hindi lamang palamuti na isinusuot ko sa aking leeg. Ito ay nagsilbing paalala ng aking kahinaan, ng aking pagsisisi at higit sa lahat, ng walang kapantay na kabutihan at pag-unawa na ipinakita ng aking amo. Ako si Lovely at ito ang aking kwento. Kwento ng isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak at kwento ng pagpapatawad na nagpabago sa aking buhay magpakailanman.